Welcome to Kapiat Pandesal with Hinday. I'm Norma Moraldi. Andito naman tayo ngayon sa Kapiat Pandesal with Hinday. How to be you segment. Beauty queen like me, mga kainday. Magandang buhay. Yes, magandang buhay mga kainday, mga ka-OFW all around the world. I'm Melz. Di na po namin patatagalin. Please, Inday Normado the honor. Yes, thank you, Daimels. Yes, mga kainday. A talented, a beautiful, a smart, lahat-lahat na nasa kanya na. So, at one of the first runner-up Mrs. Dubai International, and she is a host of Tatak Pinoy's First on the Heart. Mga kainday, hindi na natin papatagalin ang ating guest for today, Miss Riza Senson. Hello po! Mga kainday! Hello, Yes. Norm! Yes, thank you for coming. Salamat sa pag-imbita. And Yes. salamat po. Stay tuned kasi marami silang itatanong. Yes. Kumusta naman po ang araw mo ngayong mainit ang panahon ngayong Friday? Mainit na mainit. Nag-busy. Galing ako sa work, so nag-lunch out lang ako and then balik ako sa office after this. So, Kumusta naman po yung iba or business? I say both. You go. Kasi I still work and at the same time, I help my hubby to manage Simple Boutique. Ang Simple Boutique po is the only Filipino cultural providers or sa UAE. So we are very happy and we are busy with it. Ang dami po nating mga kababayans na nagpupunta sa shop Okay. and mga nangangailangan ng mga barong, especially at Independence Day is coming sa June 12. Ma'am Risa, gaano ka na po ba katagal dito sa Dubai? Tagal na, parang ayaw ko sabihin. Pag mahulaan nila yung age ko kasi. Pwede yung experience ko na lang. And then, okay lang, sige. I arrived when I was 18 and that was year 2005. Oh, nag-calculate sila kaagad. Matagal na pala. Oo nga, natagal ka na pala dito. Oo. So, Parang, maganda kasi matagal ka na dito. Talagang parang matcha-challenge kami mga inday. Challenges na may work, na may business. At the same time, ano po ba yung business ninyo? actually, nag-enjoy ako. Challenges, yes. Pero at the same time, nag-enjoy ako. So I really feel na hindi siya challenges kundi mga blessings. Okay. Although, yung challenges na rin, pinakamahirap is yung pag-allocate ko ng times on everything. Kasi ang pagsabayin yung work, although lucky lang siguro ako, super lucky ako, I'm really blessed. Kasi ang working schedule ko is 2 days work, 2 days off, 2 days work, 2 days off. So, kapag sa work, 8 to 8, from 8 in the morning till 8 in the evening. Then pwede na ako mag-party after 8 in the evening. Ayun na. And then, so 2 days yun. And then 2 days off. So, nakakapunta ako ng Simple Boutique, nakakatatak Pinoy ako with the affairs of the hearts, and then yung mga other extracurricular activities pa. So, marami pa rin akong time para magpa-beauty. Yes. Importante talaga ang beauty. Huwag natin pabayaan, di ba? Okay. Ma'am Risa, I read about in the newspaper na about sa mom mo na sila yung nagtaguyod sa inyo. Gaano pa yung kahirap sa inyo ang malayo siya? How's your life before? Well, I say kung tatanungin ako with this question few years back, siguro maiiyak ako sa sagot and then mag-emote ako na bakit ganito, bakit ganyan. Pero now with the experience at saka yung age na rin ng medyo matanda na, I realized na nung bata-bata pa talaga ako ang dami kong question yung bakit ako nakakaranas ng mga ganito, bakit ang layo-layo ng mother ko, bakit wala siya. Kasi nag-abroad siya when I was 3 years old pa lang ako noon. So, parang hindi ko natandaan yung, actually, parang ang ano ko is, ang mother ko is yung lola ko. So, nung first time yung nag-bakasyon when I was 7, hindi ko siya kilala. So, may mga ganong factor. And then, so dumating siya
siya, nagbakasyon siya, and then umalis siya ulit. So parang hindi talaga kami nagkasama na noong bago ako pumunta dito, kasi nandito siya nung pumunta ako when I was 18. So nung bago kami pumunta dito, at saka nung talagang hindi ko yung feeling na hindi ka close sa mami mo. Yung sinasabi nila na mga usually is close sa mami, nakakakwentuhan mo siya, nasasabihan ng problema. So parang sa akin is hindi ganun. O kasi sa lola ka lumaki. So parang pagdating ko dito talagang nag-adjust ako na kasi nagsasama na kami at that time na parang kilalanin siyang mabuti kung ano ba yung mga pinagkakabalahan niya dito, kung ano ba yung nararamdaman niya, kung sino ba talaga yung mother ko. So doon ko siya nakilala ng mabuti din afterwards. Although nagkasama lang kami ng mga 2 years and then pinahuli ko na siya para sa Pilipinas. Pero yung 2 years na yun, yung talagang moment na getting to know each other naming dalawa. Naman, kailangan talaga natin ganyan kasi di ba, mami natin, kailangan natin yun. Oo. So, Kahit hindi thinking ka lumaki sa kanya. Although, paano, mami pa rin natin yun, di ba? Exactly. And then yun yung one side of the story. Yung side ko lang ng story. So ngayon, nung tumatanda na ako ng konti, nare-realize ko na kung titignan mo sa point of view ng mother ko, parang napakasakit. Oo. Kasi lahat kaming magkakapatid, hindi niya nakitang lumaki. Kinasal yung sister ko na umuwi lang siya para nung kinasal yung sister ko for a month and then balik siya kaagad. So parang hindi niya kami hindi niya kami nasubaybayan na paglaki. Oo. So parang yun yung super sakit sa isang ina. Oh, yung maiwanan kayo bigla. Tapos open pa kita tapos alis ulit. Yes. Ano susunod na question? Parang nakakaiyak na question. Okay, mapunta naman tayo sa love life. You're Oo, married gusto for ko 9 yan. years, right? Yes, mag-9 So, paano mo nakikilala si Mr. Right in the end? Kayo na nga ang husband and wife. well, nagkakilala kami sa dancing, pero... Dancing? Yes. Okay. At that time, hindi ko alam na siya na pala yun. Wala naman yata nakakaalam, I think. Sa akin lang at that time is, ewan. Kaya ako naniniwala ngayon sa... Kaya ngayon, naniniwala ako na love is blind. Kasi hindi mo naman talaga alam na siya na. Pero parang wala ka nang makita na iba kundi siya na. Oo nga naman, tumatagal na nga kayo ng years, di ba? So, siya talaga. Forever. Forever. Okay, So, totoo pala yung my forever. Like else. Oo. May forever na ako talaga. Siya na yung forever mo. Meron. Aside from work, business, Ma'am Risa, ano pa yung pinagkakabalahan mo ngayon? Ay, marami. Marami talaga, busy ka talaga. I always believe na kasi hindi ako nag-graduate ng college, to be honest. Nagka 2 years lang ako ng college sa BS Accountancy and then I flew in sa Dubai. So parang as an undergrad, parang ang isa sa mga sa graduate, sa may mga diplomas, mga talagang mga professionals, para maging maganda yung buhay mo at saka keep on learning kasi kahit na hindi ka nag-graduate, although at sa ngayon I'm working on out on it. Kasi gusto ko pa rin talaga makakuha ng diploma, syempre, at mag-wear ng toga, yung black na toga. So, I do a lot of things para ma-improve yung self ko from within at saka physically din. Mga gym, mga ganyan. I do a lot of online courses. Tapos, syempre, aside from gym, nagsasayaw-sayaw din ng konti kapag may time. Although, hindi na kagaya before na. Because when I was younger, talagang 3-4 times a week na sa salsa bar. Hindi mo talagang sumayaw. Na-develop lang dito. Oo nga. Yun yung mga kainday, si Ma'am Risa, tulad ko, isa din siyang beauty queen. Nung nakaraan lang, sumali siya sa Mrs. Dubai International 2017 at naging first runner-up. Dahil Risa, paano ba ginawa
ba yun or pwede mo ba isi-share sa amin? Kasi alam mo, yung tinatawag ka ng pag lumabas ka na, grabe yung mga audience, parang sa'yo lahat yun, yung palakpakan. Ano, may nagtulak ba sa'yo na mag-audition? Or may naghikayat ba sa'yo na sumali dito sa Mrs. Dubai International? Sa nagtulak meron. So talagang pinush ka talaga? Oo, kasi Okay. I believe that parang at that time, nung yung auditioning part, sabi ko nga dun sa organizer at that time, pwedeng maging sponsor na lang ang Simpal. Huwag nang ako sasali-sali dun kasi after getting married, after all of that, hindi naman ako nagaganyan ng mga bata-bata pa ako. So parang, yun nandun yung factor na parang nakakahiya, yung factor na wala kang self-confidence para, alam mo yun, para mag-feeling beauty queen na rarampa-rampa. So yung mga ganung factor, so talaga natakot ako hindi beginning. Pero ang daming, halos lahat ng friends ko parang talagang, mag-go ka. Naku, kung kinasal na lang sana kami nang magmi-misis kasi ang isa sa mga ano is, dapat may misis ka na, or dapat may anak ka na. So yun yung mga requirements. So parang sabi nito is, kung kasal na lang sana kami, ay kami na lang yung sumali, yung mga ganung factor. Pero ang pinaka nagtulak talaga sa akin, at siya na talagang nag-confirm is si Mr. Okay. Ang sabi ko talaga na parang siya makikijok. Yung first timer, ano po yung mga struggle nyo sa pageant? Kasi ako, first timer din ako noon. Talagang masasabi kong hindi ganun kadali. Ang pinakamahirap, magkain. Tama. Alam ko yan. Oo, kasi, di ba, nagbakasyon kasi ako before ng registration. So, nasa Pilipinas ako ng siguro mga 12 days. Tapos, pagbalik ko dito, tapos lipat ulit ng India na almost 1 week. Pagbalik ko dito, 60 kgs talaga ako. So, talagang, kung gaano ako kataba ngayon, 7 kgs more. Pero ngayon, 60 na talaga. 60 na. Hindi ka naman talaga mataba. Hindi ka naman talaga mataba. Hindi halata sa katawan actually kapag nagiging ako ng weight, pero halatang halata sa mukha. Kasi nauuna muna sa mukha, then sa braso. Ganun ako din pag tumaba talaga mukha talaga ako. Then yung pinakahuli, which is kapag naman ako pumayat, una muna sa tiyan, pinakahuli ang mukha. So, pinaka-last na makikita kapag nag-lose. Oo nga. Pero alam mo, Ma'am Lisa, dito sa pageant ito, yung nakapasok ka sa top 5, so ano ba yung naramdaman mo? Nandiyon ba yung tension at saka yung sinasabi, tinatawag mo yung pangalan mo, tapos ang mga ka-audience dyan yung nanonood sa'yo, talagang hiyawan silang lahat. At saka ako napahiyaw ako dun. Napaganon din ako. Then, nakalagay kami doon that time. Well, parang a moment of happiness tapos ulit ng kaba. Kasi ako yung unang tinawag sa top 5. Oh, talaga? So ako yung parang unang tinawag. Then, pagtawag sa akin, so parang akong na-relief na nakapasok ako sa top 5. Tapos biglang, oh my God, may question and answer pa. So parang, na-uplift kang ganyan, tapos biglang bagsak. Pero pa pala, akala ko tapos na, yung ganun na feeling. Pero at least, ka talaga nandun yung pasok sa top 5. So, merong pagkakataon talaga na pasok ako. Diba? Sa amin kasi, I think sa akin talaga, since nag-join nga ako para for my betterment of myself. Although nandun yung kailangan na gawin mo yung best mo para at least makapasok ka sa top 5. Yes, So parang yung lang namin is, nag-enjoy kami na nag-enjoy. Talagang naging better kami than as before or than before. Tapos, ang mapasok sa top 5 is parang bonus. Oo, kasi Plus. kasi kumbaga parang, ay nakasali na ako, parang na ako doon, hindi ka natalo, parang gano'n. Parang yung top 5 talaga, yung top 5 talaga are winners na. So, nung tinawag ko is, nanalo na ako. Parang tapos biglang naisip ko na, oh my God, may question and answer pa pala. Oo, talagang pagdating sa question and answer portion
talagang kaba-kaba talaga tayo dyan, di ba? So, kailangan pag nasali ka na sa top 5, no? Then sa question and answer, yun yung ano mo. Tapos, parang pag ikaw na, hindi mo na alam kung anong isasagot mo na mental block na talaga, di ba? Parang ganun. So, ganun talaga. Hindi maiwasan yun. Pero, kaya-kaya naman yung naramdaman mo that time, di ba? Kaya-kaya. So, Ma'am Risa, ano yung pinaka-memorable mo sa pageant? Yung sa puso mo talaga na hindi mo makakalimutan sa mga pageant. Ano yung pinaka-memorable mo? After long time, yung parang talagang doing your best on something na ayaw mong may pagsisihan ka again. Kasi yung process ng whole thing is parang ayaw kong mangyari kasi yung sa dancing kasi may mga competition din kami before and parang may mga 3 months competition kami sa ganyan. So parang ilang beses na akong sumali-sali sa mga competition sa mga dancing before. So meron yung time na parang ang dami kong ginawa na hindi ko kinoko sa sarili ko. Na parang kasi parang nag-choreo ako ng group, nag-choreo ako ng mga couples, tapos pero meron pa akong competition na sarili, which is tinikin for granted ko yon yung para sa akin, para lang makafocus dun sa mga other things na kailangan. Kasi gusto ko din manalo yung mga ipo-choreo ko. Pero in the end, kasi yung parang after some time na naisip ko na sana nagbigay din ako ng konting panahon sa sarili ko para makapag-practice, sana ganito, ganyan. Yun yung ayaw kong mangyari sa Mrs. Dubai. Kaya nung pagsali ko nang sabi ko na okay, go sa Mrs. Dubai, talagang sinabi ko sa sarili ko na I'll do everything para wala akong pagsisihan after ng pageant. Which is, yun yung nangyari. Okay, that's good. So, yun na nga. So yung tinatawag na nga yung pagdating sa question and answer, so okay na tayo doon. Ma'am Risa, napanood po namin yung yung full question talaga, question and answer. Yes. Nandun yun ang kape at pandesal with Inday to support the event. So, you had Even wala tayo doon, supported ka na. Oo. Salamat. So, you handled perfectly yung yung question, lalo na yung tinanong ka na, tapos ikaw yung unang sasagot. Paano mo yung na-manage na with full confidence na sasagot ka sa tanong? I think nasa mindset ako na whatever yung question right now, kasi ito yung nasa isip ko at that time. Whatever yung question right now, nasa isip ko, Yun na talaga. ilalabas ko lahat para wala nga talaga akong pagsisihan. But then, prior ng Mrs. Dubai kasi, part ng, yun nga, sabi ko kanina, part ng enhancing myself, nag-Toastmaster ako before, which is, I think, added value din siya kasi Toastmasters will teach you para to talk on the spot. Kahit na hindi mo alam or anything. Magsabi ka lang kasi, sabi nga nila, wala namang, opinion mo yun eh. So, walang manghihinte or walang mag-aano sa'yo na mali ka or something. Opinion mo yun, you need to let it out. So, yun yung nasa isip ko at the time dun sa mag-handle ko ng question and answer. Okay. Kaya parang, sabi nga nila yung answer ko daw yung pinakabahaw. Oo, parang kasi ikaw din yung unang nag-ano Ako talaga. yung una, ako yung pinakamahabang answer. So parang sabi ko nga, okay na yun. Oo, Oo, nakasagot. nag-guide talaga si Lord. Para sa'yo. Kasi kasama natin yan pag mga ganyan mga pageant. Oo. Kaya natuto talaga yan pagdating sa question and answer portion. Kapag talaga yan. Oo, napakahirap. Napakahirap talaga pagdating ng question and answer portion. Pero kaya naman. Ano siya? Nakakaba. Yeah. In our every event, we learn something different. Yes. Kaya dito po sa atin, sa nakaraang pageant mo, ano po yung natutunan mo sa pagsali mo ng pageant? Whatever the outcome, you need to be happy with it. Kasi everything, I believe na everything has a reason, which is proven fact na yun sa akin on my experience. Which is yun pa rin yung nilulook ko after the event na whatever yung outcome, na bless ako ni God na naipasok ako sa top
Dubai. Pines ako ni God at pinush ako ni God na ipasok sa Mrs. Dubai, na sumali sa Mrs. Dubai. So, ang ano po is talagang i-enjoy yung moment kasi hindi na siya babalik. So, kapag may opportunity, grab it. Kasi opportunity knocks only once. Kapag Totoo let yan. go mo yun, meron mang other opportunity afterwards pero hindi na siya the same thing. So, kapag meron namang opportunity, just grab it and whatever happens, happens for good. Hindi mo man makita ngayon pero makikita mo yung result niya afterwards. So, just do your best. Yes. Enjoy the moment. Kasi hindi na yun babalik. Yung mga moments na yun, yung mga pageant, yung pag-learn mo ng walking, hindi na babalik yung mga moments na yun. So, instead na magpapururot ka na mag-make faces ka na ano ba yan, i-enjoy mo every moment kasi yung feeling mo, yun yung makikarry mo forward. Yun yung maaalala mo every time na sasabihin nila, oh, Mrs. Dubai pageant, nakisali ka doon. Yun yung maaalala mo. Yung feeling mo at that time nung sumali ka. Yes, tama. Oo nga, so, ma'am, Kumusta pa naman Lisa yung mga co-candidates mo? Nag-ano pa ba kayo ngayon? Nagbabandi pa ba kayo ngayon after the pageant? Marami silang bonding. Lagi akong wala. busy siya. Oo, kasi after ng pageant, nandito kasi yung ano ko, yung sister-in-law at saka yung anak nila ni ng bayo ko at saka yung sister-in-law. Nandito sila, nakabakasyon. Actually, kasama ko sila pagbalik ng India. Kaso, ang nangyari is, they've been so supportive na pati sila nakikidayat sa akin, hindi rin sila hindi sila nakalabas. So, after ng pageant, parang bumabawi ba ako? So, doon ko sila nilabas. And then, from today onwards, yesterday onwards hanggang June 10, meron ulit exhibition ang Sinpa sa World Trade Center. So, hindi na naman kami makakalabas. So, parang yun yung moment na after ng Mrs. Dubai, doon ako bumabawi sa kanila sa paglabas-labas, nilalabas namin yung bata. Pero yun nga, yung mga co-candidates ko, Sila lang yung may banding. oo, pero we are very close. Halos lahat kami. Lahat talaga kami. Mas maganda yung ganun talaga, di ba, pag sa pageant. Kailangan close tayo. Kasi, I think- pagkatapos ng pageant, Oo, di ba? Kasi minsan, pagkatapos ng pageant, wala nang banding. Oo. Nandun din, I think, yung siguro Mrs. Factor. Kasi medyo matured na siguro kami na hindi gaya siguro ng mga pageants na pang teams na talagang Oo. mapipil yung competition or mga binibini, mga ganyan na pageants. Kasi yung sa amin, which is siguro dahil nga misis na kami, Oo. ang ano namin is, nung nagda-diet pa kami, ang lagi nasa isip namin, noodle pie, chicken Oo, chicken. So, puro mga outing-outing, which is ginagawa na nila ngayon. Lagi nila akong ini-invite. Kung meron mong nanonood sa aking mga co-candidates sa Mrs. Dubai, babawi din ako sa kanila soon after this mga kabisihan. Yes. So, Ma'am Risa, ano bang sikreto mo dahil napakaganda mo, napaka-flawless mo? Napaka-flawless skin nga. Then, pwede mo ba Bakit i-share close sa up? amin? Pwede mo ba Bakit close i-share up? sa amin kung ano talaga yung sikreto mo? Because, isa yun na lahat ng kagandahan. Ngayon ko napatunayan na ang beauty is na-enhance. Hindi sa surgery or siguro na-enhance din sa surgery. Kailangan pang i-try yung mga yun. Pero enhancing with kapag gusto mo magpapayat, siguro kailangan din mag-workout. Although hard work talaga kasi manood na lang ng TV kaysa mag-gym, di ba? Kumain na lang kaysa mag-gym kasi mas masarap ang gano'n. Tapos, kung sa mga faces, ganyan, hindi ako masyadong kaya hindi rin masyadong flawless kasi hindi ako masyadong naglalagay na. kung ano rin sa mga. Hindi ako makalorete actually. Natutulungan ako mag-makeup after ng pag-meet ko kay Happy. Kasi medyo siya yung parang maano sa enhancing enhancing yourself. Siya yung may mas alam ng makeup. Siya yung nagturo sa akin ng makeup. Siya ang nagsasabi na ganito gawin mo, gano'n. Oo, siya ang Ilagay mo to, gano'n. After na wedding namin actually, yung mga parties namin in the beginning years namin, talagang siya. Kailan ba magkakaroon ng detail visa? Yes.
Akala ko naman. Oo nga, sige. Oo. Grabe naman yun. Kailan pass? Hindi, actually, never kaming nag-plan before. Since last year. Till last year, actually. Kasi feeling ko at that time, nung bata-bata pa ako, para magkaroon ng, alam mo yun, responsibility na ganun ka ano. So, parang ang ano ko din is, kung magkakaanak ko, yung ready na para na-dedicate ko yung whole time ko, may time ako sa kanya, and talagang focus dun sa little ones kapag meron na. So, yun yung thinking namin at before. Pero, years passed, and talagang nung last year, nag-decide din kami na this is it, kailangan nating mag-plan na rin with little ones kasi hindi na tayo pumabata, na-reach ko na yung number 3 level of 3 na age. So, sabi nga din namin is eto na, let's plan. Yes, tama. Darating So, ang abangan mga mo. dyan. Abangan natin yan. So, at this point of your life, Ma'am Riza, so ano pa bang gusto mo? May business ka na, magandang career, Actually, marami pa. marami pa. Isa na doon is, gusto ko talaga magkaroon ng degree. Yun nga, magsuot ng mga black gown. Oh, okay. Di ba nga, other girl ako, so gusto kong ituloy pa rin siya. That is one. Gusto kong, mga ano lang naman, mga anik-anik na goals. Mga gusto kong driving license. Na-fail na kasi ako ng 5 times. So, parang after that, parang nagka-phobia ako ng 5 times na yun. So, gusto ko ulit siyang i-continue na now. Okay. That's Baby. Yun na yung sagot din sa question kanina. Baby, sana. Pray for me. naman. Tapos, marami pa actually. Gusto ko rin magkaroon ng simple sa India, magkaroon ng simple sa Qatar. Magkaroon ng brands. Oo, magkaroon ng branches. Okay. Good. Ma'am Risa, madami talaga sa iyong umahanga, lalo na kami mga Inday. Yes, you're Ano po right. yung may a-advise mo sa mga ka-OFW o sa mga tulad namin Inday na katulad mong successful ka na sa business mo, tapos ganyan. Ano po yung may a-advise mo? So, sa lahat ng ating mga ka-Inday na nanonood ngayon, kailangan, ako kasi ang always na nilalagay ko sa isip ko is, yun nga, wala nang ibang opportunity na darating pa kundi kung ano yung nandun na ngayon, grab it, do your best, and i-cherish nyo yung every moment. Kailangan, kapag sinabing 2017, ang maaalala nyo, on those memories, kapag matanda na tayo is, happy memories. Kasi yung mag-i-stay is hindi mo malalaman kung ano yung every moment na ginawa mo at those times. Kundi ang maaalala mo is yung feeling mo at that time dun sa nangyari na yun. Kasi yung sinasabi nila na yung acceptance mo at yung attitude mo towards dun sa circumstances or towards dun sa happenings, dun sa mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo, is yun yung happiness, yun yung magiging definition mo ng happiness at saka success. Kasi kahit na sa tingin ng lahat is successful ka na, kung sa tingin mo is hindi pa rin successful sa'yo yun. Kundi, kung ang tingin mo is successful ka na, happy ka na dun sa nangyayari sa buhay mo ngayon, kahit anong sabihin ng mga nakataong surrounding sa'yo, okay ka na doon. May kanya-kanya tayong definition ng happiness. Ang ano natin is talagang i-cherish natin every moment. Yes. Kasi yun yung maaalala natin afterwards. At saka napaka-importante din yung mga taong dumarating sa buhay natin. Kailangan i-ano natin na talagang ma-impart natin yung gusto natin maalala nila tayo with that specific kind of person.
Hindi yung para afterwards maalala nila tayo with someone else na parang hindi natin gusto na ganun nila tayo maalala. So, make sure na do something about kung paano mo i-import yung sarili mo at gusto mong maging sa sarili mo sa bawat buhay ng mga nakakasalamuha mo at sa mga taong dumarating sa'yo. Ano yung success, trials. There are so many people behind na we are so thankful. Diba? So, Miss Risa, who are the people you want to say thank you and gusto mo silang pasalamatan? Sino may yung taong gusto mo pasalamatan? Unang-una, aside from, unang-una is God actually, kasi siya talaga yung nag-ano. Pero pangalawa is yung asawa ko talaga na always nagpo-push sa akin ng kung aning-aning. Na talagang kahit nasasabihin ko hindi ko kaya, for example, si Mrs. Dubai na, talagang siya yung mag-ano na, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Ang dami ko ding mga friends na talagang nakapalibot, na talagang sila yung nagli-lift every time nadadawan ako, at saka sila yung nagpo-push sa akin din mataas along with hubby. Mga Grabe. kayo. Oo. Kayo. Kami rin. Tama. Kasi walang, yun nga, nasa acceptance mo kung yung tao, ano is, hindi ako naniniwala na may enemy ang tao eh. Yes. You're right. Actually, yung mga tao is, nandyan sila para either magturo sa'yo ng lesson or para pampasaya sa buhay mo. Kaya huwag natin sabihin na naaway tayo, diba? Oo. Kasi lahat tayo lives. Diba? Correct. Correct. Ma'am Chris, ano po ba yung mga dapat naming abangan o baka mayroon kang gustong i-promote? Ano pa ba? Yeah. Pero meron po. Kasi nga, we are feeling so blessed. So, inaanyayahan ko po ang lahat na makidalo sa June 10. Meron po kaming in-arrange na iftar with our mga kababayan sa Poloowa. Yung mga little less fortunate mga kababayan natin. So, para rin mabigyan natin sila ng konting ngiti. Opo. So, inaalinahan po namin kayong dumalo. It's not necessary na, kasi wala naman tayong inaano po, presence nyo is super important na presence, support. Kung mayroon kayong mga extra blessings na gusto nyong ipamahagi at i-share. For example, siguro mga dresses. Pero ang pinaka-importante nga sa kanila is mga toiletries. So, Colgate, shampoo, sabon, yung mga ganung bagay. So, naghihikayat po kami ng mga friends at saka mga lahat po para po mag-join sa atin para mabigyan natin ng continuity ang ating mga kababayan sa Polo. On June 10. June Morning 10 po ba, Ma'am Riza? sa gabi po, sa iftar time siya, nandun na tayo ng mga 6 o'clock, although always ang iftar is at 7. So, para makapag-prepare din ng konti. So, 6 o'clock po sa June 10, sa Polo, sa Alcacid. Okay. Before tayo magtapos, bigyan po natin si Ma'am Risa ng mabilisang tanong at sagot para sa kanyang ano. Yes. Yes, I love this part. Ready. Ma'am Risa. So, hindi ka May Q&A na naman to. Sandali lang to. Okay. Ready na? Coffee or tea? Coffee. Coffee. Salsa or tango? Salsa. Bukas or patay ang ilaw? Patay. Bakit may mga question sa talin? Patay ang ilaw. Spicy or non-spicy? Spicy. Spicy. Lipsticks or flash on? Lipstick. Beach or park? Pwede bang both? Okay, both. Park, beach. Beach na lang, beach. Okay. Tao na mas sexy sa'yo? Ang dami! Ayun, ang dami!
Marami sila. Marami sila. If you want to spend a day with a beauty queen, sino siya at bakit? Pure what? Pia. Yeah. I don't know, idol ko kaya. Okay. Ako, si Risa, ako ay... Mabilisan na tanong. Ako, si Risa, ako ay... Pwede bang ipas yun? Ako mas mahirap pa ito sa wedding ng Mrs. Dubai. Ako, si Risa. Ako ay... Ang tanong na mas grabe pa kaysa sa Q&A ng beauty pageant. Ako, si Risa, ako ay... Masarap? Okay. Ay, bilog eh. Sige pa. Ako, si Risa, ako ay... masayahin daw ko. So, ako, si Risa, ako ay masayahin. Ako, si Risa, ako ay... bugnutin. Bugnutin din kasi ako kuminsan eh. Tapos, ako, si Risa, ako ay... malambing. Yeah. So, Okay na. Ayan, thank you Ma'am Risa sa pagpapaunlak mo po sa amin dito sa Kape at Panintisan, Inday. It's an honor na makasama ka namin today. This is a simple gift for you. Wow. And congratulations po Ma'am Risa. o kung gusto mo na magkape ka din. You're so inspiring for me, for us, sa Kape at Pandesal with Inday. Yes. Salamat po. Salamat ng sobra, mga kainday. Yes. Tatawagin ko na kayo from now on na kainday. Wala nang meaning. So thank you talaga very much. Salamat. Kasi napaunlakan mo kami ngayon. Kahit busy ka. So thank you very much. Salamat. So, Daimels, I am Norma Moraldi. I am Inday Mels. And we are, thank you Ma'am Risa, ang aming guest today. Yeah. Thank you very much and God bless you. Yes. Thank you po so much. Ako yung mag-e-end today. Thank you din po so much sa panunood. Nood po kayo at subaybayan always ang Kape at Inday. At for sure marami pa silang mga i-cover na amazing stories like mine. All our stories are all amazing. We have our own stories. Kaya subaybayan po ang ating mga kainday from now on. I-like nyo ang kanilang mga page at subaybayan ang mga stories na kanilang i-cover. At yan. Thank you po so much. Thank you. Maraming salamat po. Bye!